Hello. Ayan. Good morning, good evening, or good afternoon. Anumang oras ninyo napapanood itong ating recorded lesson video for empowerment technologies. Okay? Noong nakaraan na pag-aralan natin ang tungkol sa ICT at ano bang current state ng ICT meron tayo, no? Pag-aralan din natin kung ano ang pinagkaiba ng internet at ng web. Ngayon naman for lesson 2, pag-aaralan natin ang tungkol sa online safety, security, ethics, and etiquette. Okay, simulan na natin. Okay, review natin tayo ng konti. Noong nakaraan, napag-aralan natin na ang internet ay hardware aspect. Okay? At ito ay koneksyon ng mga computer, hindi lang sa isang bayan, sa isang classroom, kundi pang buong mundo. Ang scope ng internet ay pang buong mundo. Kapag konektado ka sa internet, you can access a lot of information coming from different parts of the globe. Makakakuha ka ng impormasyon sa iba't ibang panig ng mundo, no? Dahil dito, bukod sa internet, na salita, tinatawag din ng internet bilang information superhighway. Okay? Superhighway siya kasi napakalapad niyang daanan para sa impormasyon. Yung impormasyon na pabalik-balik, no? Papunta sa'yo, o kaya naman galing sa iyo, papunta sa iba, pabalik-balik yan, at napakadami na impormasyong makukuha ngayon sa internet. Kaya ang tawag sa kanya ay information superhighway. Okay, dahil siya ay isang daanan o superhighway, anyone has access, no? Lahat ay makaka-access basta konektado ka sa internet. At dahil lahat may access, syempre, anyone can share. Lahat o kahit sino pwedeng magbahagi ng kanyang impormasyon. At dahil kaya mo ibahagi, kaya mo ring mag-grab, kaya mo ring makakuha ng impormasyon. So, anong problema dito, no? Anyone can grab information. Grab. When we say grab, kukunin, no? Kukunin, it can be uh, with your consent, pinayagan mo, o ang nakakatakot, without your consent, pwede nila makuha ang impormasyon natin once you share it on the internet. So, ito yung magiging takbo ng lesson natin ngayon. It's all about how our information can be grabbed by others in the internet. Okay? Ang internet, dahil siya ay daanan, no? Siyempre, pumupunta tayo doon. Parang sa tunay na buhay, kapag tayo ay naglalakad, no? Lahat ng dinaanan natin, we live there. Hindi ba natin basta nakikita, lalo na kung hindi naman buhangin, no? We live there our footprints. Ganun din sa internet. When you use the internet, you leave an an evidence na dumaan ka doon. Okay? Hindi pwedeng wala. Ang tawag doon ay digital footprint. Okay? When we say digital footprint, ito yung iyong recorded activities sa internet o kaya naman sa iyong device na konektado syempre sa internet. Ayan. Recorded. Okay? So every time you use the internet, lahat, okay? Walang exemption, lahat ng ginagawa mo doon ay traceable. Ibig sabihin, mababalikan, naka-record sa history yun, no? Kung ano yung mga sinearch mo sa internet, ano yung pinamili mo sa internet, ano yung mga nilike mo, ano yung mga hinate mo o inunlike mo, lahat yun recorded sa internet. So we have to be careful when we are using the internet because we always leave digital footprint. Ay, meron tayong yapak na naiiwan doon. May iba't ibang klase ng digital footprint. Okay? Unahin natin yung base sa dami ng impormasyong pinamimigay mo or nakukuha sa'yo sa internet. We have what we call active digital footprint. Aktibo. When we say active digital footprint, sabi dyan, the user deliberately shared information. Okay, ang ibig sabihin nito,
ikaw bilang user ng internet, tayo to, gumagamit tayo ng internet, yung impormasyon natin, pinamimigay nating kusa. Okay, napamimigay natin siyang kusa. Wala nagtutulak sa atin para ah, wala nagsasabi sa atin na o nag-uutos sa atin para gawin yun. Ikaw mismo sa sarili mo, ginawa mo yun on your own will. Okay? Ano ba mga example ng mga active digital footprint? Yan. Examples niyan ay, ayan, kapag nagpo-post ka sa social media, nag-post ka ng mga ginawa mo ngayong araw, yung My Day, yan, active digital footprint. Yan, kasi wala naman nag-utos sa'yo na i-My Day mo yan. Di ba? Ikaw yun. Ikaw yun nagpumindot ng post, no? Ano pa? Or nagpindot ng share. Yan. Active digital footprint yan. Nag-vlog ka. Oh. Binidyohan mo sarili mo. Kasama yung mga nasa paligid sa'yo. Nagkwento-kwento ka. Active digital footprint yan. Kasi kusa mo siyang ginawa. May nag-post ka ng ah, note, no, sa Messenger, my note, ang sinabi mo sa Messenger ay, yes, walang pasok. Active digital footprint yan. O, tandaan natin na digital footprint, ang footprint recorded, traceable to. Traceable activities mo sa internet. Okay? At mind you, okay, kahit pa dinilit mo ang iyong post, example, nag-post ka sa Facebook tapos naisip mo, ay pangit pala, delete ko na lang. Na-click mo yung delete. Sa mata mo lang nag-delete yun. At saka sa friends mo. Akala mo wala na, pero ang Facebook, may record pa rin nung ginawa mo. Okay? So we have to be careful when doing anything on the internet kasi you will really leave a footprint there. Kaya nga yung mga scammer, 'di ba? Bakit natatrack pa rin ng NBI yung ginawa nila deleted na? Kasi nga may digital footprint, okay? IT professionals have the capacity to trace whatever you do on the internet. Okay? Social media post, active digital footprint kasi ikaw mismo may gawa niyan. Next, online review. Nagbigay ka ng review or feedback sa binili mo. Halimbawa sa online shopping, no, umorder ka sa TikTok, tapos nag-review ka doon. Wow, very nice. Nice fit po yung damit na na-order ko. Good po to. Lahat ng mga sinabi mo doon, yan ay active digital footprint kasi hindi ka naman pwedeng pilitin ng seller na mag-review, 'di ba? O ikaw ang nagbigay mismo nun. Pwede siya mag-suggest sa na or mag-request. Pwede siyang mag-request, makiusap sa na please leave a review, no? Pero ikaw pa rin yung magbibigay, no? Ikaw pa rin ang masusunod, no? Whether you like to post a review or not, ikaw ang masusunod nun. So, kapag nagbigay ka ng review, online review or feedback, ang tawag doon ay active digital footprint kasi sa'yo galing yon. Isa pa example, yan, kapag kayo ay nag-enter ng data nyo sa online form, sa Google Form, di ba, yung sa self-introduction activity natin, pinag-enter ko kayo ng data para malaman ko yung inyong magkaroon ako ng profile ninyo kung sino ang ganitong edad, kung sino-sino sa inyo ang cellphone lang ang gamit, no? Kasi kailangan ko ma-profile kayo para alam ko kung sino yung mga bibigyan ko ng konsiderasyon, ganun. O yun yung babalikan ko eh. Bakit kaya hindi ito nakakapasa? Tingnan ko nga, wala pala siya internet sa bahay yun, no? So, when you fill up online forms, that is active digital footprint. Kasi pwede ka naman hindi mag-type eh. Pero dahil binigay mo, nagtiwala ka, ayan, active digital footprint din yan. So, we have to be careful, no, ng pagbasta-basta ah, fill up ng online form. Siguraduhin mo muna na yung pagbibigyan mo ng impormasyon ay hindi ibebenta yung impormasyon mo sa iba. Okay? Next. Yan. When you accept cookies on your browser. No? Ano ba tong cookies na to? Minsan lumalabas sa example, binigyan kayo ng assignment ng teacher nyo, tapos magbubukas ka ng website, tapos lalabas siya. Lalabas yung notice na yon. Would you like to accept cookies? Ganon. Ano ba to internet cookies na to? Hindi to yung cookie na binibake, no? When we say internet cookies, yan, these are pieces of data that are used to identify your computer. Yung website na pinupuntahan mo, okay?
tinatanong niya if you will accept cookies. Kapag in-accept mo yun, ma-identify niya na yung computer mo, pati yung digital personality mo, no? Malalaman niya kung taga saan ka, anong bansa ka galing. Madedetect niya yun kasi our IP addresses, no, yung mga, itong mga computer natin, it has a IP addresses, no? May mga codes yun, malalaman nila kung saang lugar yun, ng banda ng mundo yun, okay? Kung naka-login ka sa isang website using your Facebook account or your Google account, malalaman niya rin kasi kung inaccept mo yung cookies, no? So, mag-ingat sa pag-accept nito. Lalabas yun lalabas yun sa notice ng isang website na sumusunod sa batas ng data privacy. Lalabas yun nagtatanong ng inyong permission if you want to accept cookies. So, when you accept it, you are giving the website an access to your digital identity, yung identity po, pagkakakilanlan mo sa internet at yung computer, sa identity ng iyong computer, saan siyang lugar nakakonect, ano pa ba, anong klase siya, cellphone ba siya, laptop ba siya, makikita niya yun doon. Next, ah, bakit ba ito ginagamit? Okay? May internet cookies kasi ina-identify tayo ng mga website kung anong klaseng user tayo. Okay, example, sa Lazada, it has cookies, no? To identify kung ito bang user na ito, katulad ko, alam ng Lazada na nanay ako, no? Lagi siya nagsasuggest na bumili ako ng diaper, ng wipes kasi nakikita niya yung madalas kong binibili. O with cookies, ah na nagkakaroon siya ng idea sa personalidad mo online. Okay? And websites also use this to improve your web experience. Para next time na pumunta ka ulit sa website nila, papakitaan ka na nila ng mga bagay na gusto mo. O, example, sa Lazada nga, mag, magbibigay siya ng mga suggestions na bilhin mo nung nakikita niyang hilig mong bilhin. Yan yung role ng cookies, no? At ito, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi kanina, the cookies, internet cookies give uh, you and your computer a unique ID. Magkakaroon ka ng unique ID do sa website na binisita mo. Example, YouTube. In-accept mo yung cookies. Bibigyan ka ng YouTube ng unique ID, no? So, every time you enter YouTube, kilala ka na nila. Mahilig manood yan ng 70s music. O, mag-suggest ng tungkol sa 70s music yan. So, yun, no? So, we have to be careful bakit nakikilala nila tayo, no? Kahit hindi natin sila kilala, ang alam lang natin yung pangalan lang ng website nila. Example, yun nga, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Yun lang alam natin pangalan nila. Pero tayo, nakikilala nila through our digital personality, yung ating madalas gawin sa internet. Yan. Yan o. Ito yung lumalabas. Kapag nag-search kayo sa internet, pag open mo ng website, tatanungin ka niya. Ayan o. Sabi, we use cookies and similar technologies to help personalize content, tailor, and measure ads, and provide a better experience. Yan o. Sabi niya sa'yo, kapag in-accept mo, yan, sabihin, bibigyan ka niya nila, ay, di kikilalanin ka na nila. Yan, when you accept it. So, ma'am, ayoko i-accept. Pwede ba i-close na lang? O, wag basta i-close kasi minsan, ang ibig sabihin pala ng close ay ina-accept mo. No? Okay lang. Sabihin, sabi nga, silence means yes. Parang ganun. Sige, i-close na lang. Ibig sabihin nun, umuo ka na din. So, wag mong basta i-close. Tumingin ka na ibang pwede mong i-click. Okay? Example dito, may preferences. When you click preferences, meron doon pagpipilian kung ano bang gusto mo mangyari. Kung ayaw mo i-accept ang cookies, may makikita ka doon nakasulat reject all. Reject all. Ibig sabihin, ayaw ko. Yan. Pwede yun, no? You have your right. Pero, di ka pa rin ganun ka-sure, no? Kahit na i-reject all mo yun. Meron pa rin tayong hindi nakikita in the background na kayang gawin ng mga programmers ng mga websites na yan. Kaya, so paano tayo magiging ligtas na hindi nila basta-basta makukuha yung impormasyon natin? Magtipid ka lang. No? Magtipid ka sa isinishare mo sa internet. Huwag mong i-share lahat ng tungkol sa buhay mo. Magtipid ka lang. Yung mga mahalaga lang. Siguro, pangalan, okay na yun. Pangalan, gender, yun. Yung edad, mahalaga pa ba sa kanila? Kung hindi naman mahalaga, wag mo na i-share. No? Yung address mo, kung hindi naman mahalaga sa kanila, wag mo na i-share. So, magtipid tayo sa mga impormasyon na ibinibigay natin. Lalo na when we, ah,
accept cookies when we, ang tawag dito, fill up online forms. Magtipid tayo sa i-share natin. Kung pwede namang hindi fill upan, wag na lang nating ibigay. And that is for your privacy. Yan. Punta naman tayo sa types of digital footprint na base sa klase ng ah, ginagawa mo sa internet. Kasi kanina, base yun sa dami o antas ng impormasyon na pinamimigay o kinakukuha sa'yo eh. Okay? Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala. Active pa lang pala tayo. Pumunta tayo sa opposite. Opposite pala ng active muna tayo. Okay? Kung ang active ay namimigay ka ng impormasyon willingly, syempre ang kabaliktaran niya, inactive or passive. With passive digital footprint naman, walang consent. Okay? Wala kang consent, walang permission na hiningi sa'yo, pero nakukuha ang impormasyon mo nang wala kang kamalay-malay. Okay? Nagamit ka ng internet, pero wala kang malay na may nakukuha na palang tungkol sa'yo, no? So, saan nanggagaling yan? It can be from, gaya ng sinasabi ko kanina, cookies. Kasi kahit i-reject all mo yon, you cannot see everything. No, hindi natin nakikita lahat na nagagawa ng mga website ng mga programmer ng mga yan, no? So, gaya na sabi ko kanina, kung hindi natin nakikita yung nagagawa nila, magtipid na lang tayo sa mga isi-share. Okay? Yan, para wala silang gaano makita sa atin. Your browsing history. Yan, yung history ng browsing nyo, yung mga pinagsisearch nyo sa internet, mga hinanap mong videos, mga hinanap mong picture. Yan. Pwede yung makuha passive kasi madalas yung browsing history, hindi mo naman dinidelete eh. 'Di ba? At kahit i-delete mo, retrievable pa din. Yan. Your shopping history, yung mga pinagbibili mo, no? Akala mo nandyan lang yan, pero may ibang tao na nakatingin dyan na, ay, mahilig pala siya dito, aalokin ko nga ng iba pa. Nakatulad din ito. So, that is passive digital footprint. Ulitin natin, pag active, ay kusa mong binibigay ang impormasyon mo. Okay? Active digital footprint. Ang kabaliktaran niya, passive. Passive digital footprint, wala kang malay na kukuha ang impormasyon mo. Okay? At ito ay security concern kasi we cannot avoid this. Basta gumamit tayo ng internet, we are not sure kung ah kung gaano karami talaga ang nakukuha sa ating impormasyon. Okay? Kasi ano na yun eh, nakayapa ka na dyan. So, lahat na nayapakan mo, lahat ng nagawa mo doon, anyone can access, especially professionals, no? IT professionals can access it, lalo na kung gumagawa ka ng masama. So, anong dapat natin gawin bilang pag-iingat? Magtipid sa impormasyon na isi-share. Pangalawa, wag kang gumawa ng masama para hindi mo kailangang kabahan. Yun, no? Huwag tayong gumawa ng masama sa internet. Yan. O, dito na. Totoo na to. The types of digital footprint na may kinalaman sa klase ng mga ginagawa mo sa internet. Klase. Ang ibig sabihin na, ano ka ba, mabait ka ba sa internet o salbahe ka? Yan. Kapag ikaw ay mabuting tao sa internet, ang tawag sa digital footprint mo ay positive. Okay? Positive digital footprint, ito yung kung ang ginagawa mo sa internet ay for your professional achievement, sa pag-aaral o sa trabaho, yun lang ang ginagawa mo sa internet. For community involvement, sa pagtulong sa kapwa. Yan. Ayan, pagkakawang gawa, charity. That is positive digital footprint. It means you are using the internet in good ways. Na? Ano ba mga magagandang example niyan? Nag-share ka sa Facebook ng legit na balita, hindi fake news o positive digital footprint yan. Nagsa-search ka sa internet ng para sa iyong subject sa school. Yan, positive digital footprint yan kasi nag-aaral ka lang naman, no? Hindi ka naman nanggugulo o nandadaya. Yan. Ano pa? Nag-donate ka ng tulong sa nangangailangan, GCash mo, no? Para sa mga taga-ibang bayan. That is positive digital footprint. So in short, anything good na ginagawa mo sa internet or through your device, that is positive digital footprint. Yan. Paano naman kung salbahe ka sa internet? Siyempre, ang tawag doon ay negative. Yan. Diyan kasali yung mga mga salbahe.
Anong mga pinagpo-post o anong mga pinagagagawa? Yan, mga controversial post, no? Mga chismis, pinagpo-post. Yan. Nakikisali sa mga away sa internet. Yan. Nagbibigay ng negative reviews. Ano negative reviews? Ibig sabihin, ano, hindi naman pangit yung binili niya. Or pangit man, pinagmumura niya yung seller. Pwede naman kausapin ng ayos. So, kapag hindi ka good person sa internet, salbahe ka. Okay? Ang digital footprint mo, negative. And I would like to remind you, nakakailang remind na ako ha, digital footprint is traceable. Pag may ginawa kang masama sa internet, ha, may nagdemanda sa'yo, okay? Our authorities will simply trace back your footprint. Ano bang pinagagawa mo? Bakit ka dinemanda? So, para hindi tayo kabahan, maging mabuting tao tayo, no? Online man or offline. Online, sabihin kapag gumagamit ng internet. Offline, sabihin sa personal. Dapat mabuting kang tao, no? Pareho. Mabuting tao sa personal, mabuting tao din sa internet. Okay? Yung professional behavior, that is negative digital footprint. For example, magme-message ka sa teacher mo. Alas 2 sa madaling araw. Oh, unprofessional yun, no? Dapat doon lang tayo sa office hours. Okay? Sa office hours lang tayo. Kahit hindi sa teacher, no? Sa mga, kung may trabaho na kayo, sa mga boss ninyo, mas maganda mag-usap kayo during office hours lang. Unprofessional kasi yung ah, kakausapin mo pa, baka panahon niya na sa pamilya yun, magchat-chat ka pa tungkol sa trabaho, di ba? Next. Ano pa ba? Yung pag-chat ng mag-chat ka sa kaklase mo o sa kahit sino man, nasasabihin mo lang o sa teacher na lang ang example natin, ma'am. Ma'am lang, hindi mo pa idugtong kung ano yung kailangan mo. So, pakakabahin mo pa yung teacher mo. Ano kaya kailangan dito? Mangungutang kaya to? May problema kaya to? Ganun, no? So, dapat proper messaging etiquette. You greet the person, good morning po, and then tell right away kung ano yung kailangan mo para hindi na mapapaisip, no? Hindi na magkakaroon ng unreasonable anxiety yung magbabasa. Mapapaisip pa siya, eh. Ano kaya? May problema ba? May kasalanan ba ako sa tao na to, no? Ganon. So, let's be professional. Online man yan or offline. Okay? So, anong gusto natin? Syempre, positive. Positive digital footprint ang gusto natin. Ayaw natin dito sa negative. Kasi ito negative ay para sa mga taong salbahe. Ayaw natin na salbahe. Yan. Oh, so, anong tawag sa atin, no? Kapag dito sa ating bansa, bilang mga Pilipino, tayo ay Filipino citizens, no? Pag naman sa internet, dahil pang buong mundo yan, okay, we are called digital citizens. Ang pagkakakilanlan natin, ang ating pagkamamamayan, ang tawag ay digital citizenship. Okay? Paano ba masasabi na ikaw ay isang digital citizen? Ang iba palang tawag dito, internet citizen or netizen. Yan. Okay. You are a digital citizen. Yun yung tao, ha? Digital citizen ang tawag sa tao. Sa pagkamamamayan, digital citizenship. Yan. You are a digital citizen if you have the ability to navigate digital environments. Marunong kang gumamit ng digital environments tulad ng iyong cellphone na konektado sa internet, ganyan din ang iyong computer. So, congratulations sa inyo. Palagay ko, digital citizens kayo kasi naa-access nyo itong video ko, no? So, that is a proof that you are a digital citizen. But, may kasama pa yun, no? You are a digital citizen if you are using the internet safely and responsibly. Ayan. Yan, dapat gamitin natin ang internet safely and responsibly. Ano yun? Ibig sabihin, ligtas. Hindi ka basta-basta nagbibigay ng impormasyon mo sa iba. Hindi ka basta-basta nasa scam. Yan na, mag-ingat tayo. Dapat matalino ka sa paggamit ng internet. Kapag safe ka gumamit ng internet, you are a digital citizen. Kapag responsable ka sa paggamit ng internet, digital citizen ka din. Kapag ginagamit mo ang internet sa kabutihan, hindi sa pang-aapi ng iba, sa pambabash, paninirang puri, no? Pang-aaway sa mga tao na hindi naman dapat awayin. Yan. Kapag responsable ka sa paggamit ng internet, you are a digital citizen. Otherwise, or kung hindi mo ginagawa ito, no? Hindi ka marunong gumamit,
At bukod sa hindi ka marunong gumamit, marunong ka man gumamit pero hindi naman safe or responsible, hindi ka digital citizen. Ano tawag sa'yo? You're an alien. Digital alien. So, ayaw natin maging alien, di ba? Dapat digital citizen tayo. We use the internet safely and responsibly. So, paano natin magagawa to? We have to observe what we call netiquette. Okay? Net from the word internet. Ito naman, ticket from the word etiquette. When we say etiquette, these are the acceptable behaviors, mga katanggap-tanggap na paggawa o ugali sa internet. Yan. When you say netiquette, rules siya para ikaw ay mag-behave ng ayos while using the internet. Ang netiquette ay sinulat ni Virginia Shea. Okay, not Shea. Sinerch ko ang pronunciation ng S-H-E-A. It's Shea. No? Virginia Shea. Noong 1994 pa. So, almost 30 years na. No? Magta 31 years na ngayong taon. Ano bang meron sa um, core rules of netiquette? Yan. Una, when you use the internet, you have to remember the human. Yan ha. Kasi ito nakakalimutan ng iba. Post na lang ng post. Hindi nila naiisip na yung mga nakakabasa may nararamdaman, no? May mga nasasaktan din. So you have to always remember na may tao na nagbabasa ng mga post mo. Kaya remember the human. May mga nasasaktan doon, may mga naiinsulto. Para hindi tayo mag-away-away, let's remember that we, users of the internet, are not robots. We are humans. Next, adhere to the same standards and behavior online that you follow in real life. Ayan. Kung mabuti kang tao sa internet, doon lang tayo sa mabuti ha. Wag tayo sa masama. Hindi nagtuturo sa eskwela ng tungkol sa masama. So, dapat mabuti. Kung mabuting tao ka sa tunay na buhay, in real life, face-to-face, mabuti ka, dapat ganun ka rin online. Baka pagdating sa online, salbahe ka. Yan, no? So, dapat congruent. Kung mabait ka naman online, baka naman sa personal salbahe ka, o baliktad naman yun, hindi pa rin, no? Mali pa rin yun. Dapat both, online or offline, you are a good person. Okay? Dapat mabuti ka. Next, number 3. Know where you are in cyberspace. Ano yung cyberspace? Ang cyberspace ay ibang salita para sa internet. Cyberspace. Tandaan yan, ha? So, dapat alam mo kung nasaan ka sa internet. Huwag kang pumasok sa mga lugar na masascam ka lang or makakagawa ka ng mali. For example, 2 oras ka na sa porn site, hindi ka pa rin umaalis. Oh, ano yun, di ba? So, dapat puntahan lang natin kung ano ang dapat natin puntahan sa cyberspace. Doon lang tayo sa makakapag-create ka ng positive digital footprint. Yan. Number 4, yan. Respect other people's time and bandwidth. Igalang daw natin, simulan natin dito sa time, ang oras ng iba. So, mahalaga ang oras, no? When you observe time, religiously, no? Papasok ka ng maaga sa school, at nagpapasa ka ng assignments mo on time, that shows that you have respect to other people's time, especially to your teachers, no? Paano ba mo ipapakita na may respeto ka sa oras ng iba online? Gaya ng example ka kanina, pag mag-message ka, during office hours lang, no? Kung maaari namang hindi ka na mag-message sa weekend, sa Sabado at Linggo, wag na. Pagbalik na lang uli ng office days, Monday to Friday. Ayan. Ano pa? Kaklase mo, no? Inaaya mo pang mag-Mobile Legends, 2:00 na ng madaling araw, no? Kung ikaw hindi natutulog, wag mo idama yung kaklase mo. Let's respect other people's time. Next, bandwidth. Oh, ano ba yung bandwidth, ma'am? When we say bandwidth, ito yung signal or internet speed. Internet speed, bilis ng internet. So, paano mo igagalang ang internet speed or internet signal ng iba? Paano kaya yun? Okay? Internet speed ng iba, igagalang ko. O, sige, magbigay tayo ng example. Ang example niyan ay, alam mo yung kaklase mo naka-free wifi lang. May tinatanong siya sa'yo tungkol sa school.
Ang ginawa mo, dahil tinatamad ka mag-type, in-screenshot mo at sinend mo sa kanya. Paano niya ma-view yun? Eh, free wifi nga lang siya, di ba? So, let's respect his or her bandwidth. Pag alam mo naka-free wifi lang yung kapwa mo, huwag mong sendan ng screenshot kasi hindi niya makikita yun. I-type mo na lang, no? Tiyagain mo na lang. Next, sa ML, Mobile Legends, no? Oh, team ano yan eh, team game yan eh. Ibig sabihin, magkakasama kayo sa grupo, no? Naglalaro kayo together. Yung kalaro mo, habang nakikita mo sa screen, tumigil siya, no? Ang tawag dito, naghang. Oh, ang ginagawa ng iba, pinagmumura yung kalaro niya, yung kagrupo niya sa laro kasi tumigil. Di mo naisip baka yung kalaro mo nawala ng internet sa lugar nila. No? So, wag natin gawin yun, no? Huwag tayo mag-trash talk. Harapan man o online, wag. Iwasan natin yun. Let's respect their bandwidth. Yan. Next. Make yourself look good online. So, how will you look good online? Syempre, dapat unang-una, asikasuhin mo, maging mabuti kang tao sa personal. At kapag mabuting tao ka na sa personal, magiging mabuti ka rin online. Okay? Huwag ka mag-post sa mga bagay na ikasisira mo. Dapat yung mga pictures mo na ipopost, yung igagalang ka pa rin ng tao. Okay? Kasi sa panahon ngayon, no, lalo na sa pagtatrabaho, yung mga HR ngayon, titingnan na nila yung ano mo eh. Yung online profile mo yan, ibang klaseng ka, auto sa internet. Alam ba, binigay mo yung pangalan mo. Tapos nakita nila, email address mo. Tapos yung pangalan mo, i-search din nila yun sa Facebook. Ano bang pinagpo-post nito? Baka puro kabastusan. O kaya, puro chismis. No, magiging batayan. Nagiging batayan na ng ating personalidad, yung ating, ano eh, yung social media natin. So, para hindi magkaroon ng bad impression sa'yo, make yourself look good online. Ang mga i-post mo, yung hindi makakasira sa'yo, no? Yung ikabubuti mo. Next, share expert knowledge. Siyempre, hindi lahat marunong, no, sa paggamit ng mga devices ng ating internet. So, you share your expert knowledge. Okay, kung may nalalaman ka tungkol sa ICT at kailangan ng tulong ng iba, tulungan natin. Ayan. Sample, lola mo, o order sa Lazada, gusto kong order sa Lazada, no? Tulungan mo kasi not all grandparents can use can use the internet properly. Tulungan natin sila, yung mga hindi nakakaalam. Yung mga bata naman o mga baby, wag natin pagamitin, no? May ano yan eh, wag natin pagamitin basta ng internet, no? O busy ako dito na kaya ito, hawakan mo yung cellphone, manood ka diyan. O wag din ganoon, no? Wag din ganoon. Siningit ko lang kasi maraming bata ngayon ano na eh. Meron ngayon tinatawag na virtual autism. Wala naman sanang autism yung bata, pero nagkaroon ng virtual autism. Bakit? Hindi kasi kinakausap ng tao eh. Ang kumakausap sa kanya, Cocomelon. No? Yung sa cellphone, yun ang kumakausap sa kanya. So, ano nangyayari sa bata? Hindi makapagsalita agad kasi ang natututunan niya ay yung lengguwahe na napapanood niya. Buti kung yung pinapanood niya ay nagsasalita. May mga cartoon ngayon na walang salita, no? Puro mimic lang. Ang tawag dito, puro murmur lang. Oh, so yun yung tututunan ng bata. Hangga't maaari ang bata, no, wag natin pagagamitin ng cellphone kung wala pang 5 years old, yung hindi pa siya hindi pa fully developed ang kanyang isip, no? Yung batang maliliit, 0 to 4 or 0 to 5, dapat yan ang mas madalas nakausap niyan tao, hindi cellphone. Kaya palakihin natin yung mga anak natin bilang tao, hindi bilang robot. So, paano sila hindi magiging robot? Wag mo silang sanayin na cellphone ang kausap nila. Kausapin nyo yung inyong mga anak. Okay? Ng personal. Dapat naririnig nila yung boses natin, nakatitig sila sa mata natin para yung emotions natin, matututunan nila. Yung tono ng pagsasalita natin, yung wika natin, matututunan nila. Yung damdamin natin, ma-absorb nila. Hindi yung sa cellphone galing. Okay? Next. Help keep flame wars under control. Ayan, marami nag-aaway ngayon sa internet. So, wag ka nang makisali. Wag nang makisali. Wag mangsulsol. Wag mag-share ng mga bagay na, ano, thought-provoking. Yung pag nakita ng iba magagalit. O makakapag-isip ng masama. Yan na. Iwasan natin. No? Wag tayo magsimula ng
galit. Okay? Let's spread love, not hate. Yan. Next, respect other people's privacy. Ayan, no? Ayan, nagpicturan kayo sa klase. Yung kaklase mo, hindi naman nakatingin sa camera, pero ano, pangit yung itsura niya nung time na yun. Kunyari, nakanganga, o kaya, yung nakunan yung mata niya na padilot pa lang, di ba? Ang pangit dun sa picture. Tapos ipopost mo sa Facebook, wag ganon, no? Kung ipopost mo man, lagi tayong magpapaalam muna. Magpaalam muna sa tao na nandun sa picture. Kaya ako hindi ako basta-basta nagpo-post ng picture ng estudyante. Kasi lahat yung pagpapaalaman mo. Tapos kapag minor de edad, dapat, para hindi ka mademanda, dapat may written consent pa yun ng magulang na pumapayag na yung picture ng anak niya ay maipost mo sa Facebook mo. So, ganun katindi ang data privacy law natin, no? So, mag-ingat. Irespeto natin ang privacy ng iba. Cellphone ng kaklase mo, nakita mo naka-open, hindi nakalock, pinakilaman mo. O, wag ganun. Ha? Let's respect other people's privacy. Yan. Next. Number 9, don't abuse your powers. We are so powerful with the internet, no? Halos lahat kaya nating gawin, kaya nating sabihin. So, wag nating abusuhin yung kapangyarihan na binibigay sa atin ng internet. Yan. Number 10, syempre, yan, para hindi na lumaki ang away, kung may away man sa internet, at kahit naman sa personal, no? Laging may nagkakamali eh. We are humans, no? We are susceptible to errors. Meron talaga pagkakataon na nagkakamali tayo. Magbigay ako example. May nag-my day na friend ko. Namatay ang magulang niya, nakapicture kabao. Nagkamali yung daliri ko. Hindi ko naman gusto mangyari yun. Napindot yung haha. Oh, ayoko pagtawanan yun, namatayan yun eh, di ba? Siyempre, hingi ka ng dispensa. Unang-una, syempre, sa nagkamali, humingi ng dispensa. Tapos tayo namang pinagkamalian, magpatawad, no? Let's be forgiving. Okay? Magpatawad tayo para hindi na lumaki ang away kasi lahat naman ay nagkakamali. So, lahat ay may karapatang mapatawad. Ayan. So, that is the first part of our lesson about online security concerns, no? Sa susunod ay pag-aaralan naman natin ano ba yung mga threats. Kapag hindi ka maingat, ano ba yung mga threats, mga bagay na maaaring mangyari sa'yo. Dapat nating malaman yon para maiwasan natin. So, that will be our lesson next week. Okay? After this activity, gaya ng karaniwan natin ginagawa, you have a short quiz. So, please answer that quiz. Yan. And afterwards, meron din dong performance task. Your performance task number 1, may video din doon. I-explain ko kung ano yung instructions. Pakigawa po. At sana, bago kayo mag-take ng quiz, siguraduhin nyo naintindihan nyo yung pinaliwanag ko dito. No? Kasi may mga nagtitake ng quiz. Alam kong hindi na pinanood yung video. Bakit? Kaka-post ko lang nung announcement tungkol sa lesson video. Aba, 3 minutes pa lang. May sagot na. Nakapagsagot na ng quiz tapos bagsak. O, di ba? Hindi pwedeng nakagawa ka lang. Dapat pasado. So, pakinggan nyo yung video. Sige, maraming salamat and have a great day. Maraming salamat sa inyo.